Ang lalaking mahal niya hindi na talaga mapapa sa kanya kahit kailan. Hanggang dito na lang sila, talaga. Samantala, isang malakas sa suntok ang ginawa ni Colton sa tauhan niya. Ito ang inatasan niya na bantayan ng asawa niya. Namumula sa galit ang mukha niya. Galit na galit dahil nalaman ng asawa niya na may anak siya at tatakasan ng mga ito. Enough! Inawat ni Colton sina Liam at Sandro. Mga inutil! Nagbilin ako sa inyo na wag ninyong aalisin ang mga mata ninyo sa asawa ko. Malakas sa singhal ni Colton. Nagsimulang tumulo mga luha niya sa mga mata. Wala siyang pakialam kahit makita pa yun ng mga kaibigan niya. Parang didudurog ang puso niya na makita kung gaano nasasaktan ng asawa niya. Explain to her, Colton. Tell her everything. Ani Uno habang naglalagay ng alcohol sa kamay. That's right. Segunda naman ni Liam. Umiling siya. This is not the right time. Gusto man niyang sabihin ng katotohanan kay Denise, hindi na muna sa ngayon. Tatapusin niya na muna mga sumira sa buhay ng asawa niya. Sisiguraduhin niya na may kalalagyan ng mga ito. Wala siyang ititira sa mga ito. Sisiguraduhin niyang magdudusa ang mga ito sa ginawa sa kanila, lalong-lalo na sa kanya. Pinahid niyang luha. Ramdam niya ang pagtapik sa balikat ng iba, kanyang mga kaibigan. Tumalikod siya sa mga ito. Nag-init na naman ang sulok ng mga mata niya. Damn! Malakas na sumuntok siya sa pader. Gusto niyang makita ang asawa niya, pero alam niya na mas lalo lang ito masasaktan dahil sa kanya. Kapag naalala niyang luha ang mukha nito at kumikurat pa rin ang dibdib niya, alam niyang sobra na naman tong nasaktan na nalaman nito tungkol sa anak niya. Ano bang plano mo ngayon? Tumabi sa kanya si Miguel at inabutan siya ng isang baso na may laman na alak. Tinongga niya ang baso. Bibigay ko ang gusto ni Kyle. Halata ang gulat sa mukha nito sa isinagot niya. Wait, pakakasalan mo siya? Di makapaniwalang tanong nito. Umiling siya. Si Denise lang ang may karapatan na maging asawa ko, kaya bakit ko papakasalan ng baliw na yon? Ngumisi siya na may kahulugan. Ibibigay ko sa kanya ang gusto niyang laban. Just kill that bitch, Colton. Wala siyang karapatan na mabuhay dahil sa ginawa niya sa inyo. Seryosong sabi ni Red. Habang nakatingin sa nililinisang barel. I want to do that so badly pero hindi po pwede. Baka hindi na talaga ako mapatawad ni Denise oras na gawin ko yan. Kapag naalala niya si Cal, nagiinit ng husto ang dugo niya sa galit. Just one word, Colton. I can kill her for you. Giit ni Red. Napailing siya. Iba talaga ang takbo ng utak nito. Sa bagay silang lahat pala. Di niya alam kung may normal ba talaga sa kanilang magkakaibigan. Muli niyang naalala si Denise. Asikasuhin mo na niyang plano niya bago niya ito balikan. Sa ngayon may bago na siya mga tauhan na nagbabantay rito ngayon. At hindi lang basta-basta mga tao nagbabantay rito. Dahil mga tauhan lahat yon ni Red. Kumuyom ang kamao niya. Babalikan kita, Denise. Sa ngayon may kailangan lang akong gawin para sa atin. Walang buhay ang mga matang nakatingin siya sa kawalan. Namagising siya'y walang kolto na sumalubong ng halik at yakap sa kanya. Wala na ang asawa niyang ipinagluluto siya ng almusal tuwing umaga. Wala na ito para ihatid siya sa trabaho. Nagsimula na namang manlabo ang mga mata niya dahil sa luha. Hanggang ang mahinang pag-iyak na uwi na sa hugulhol. Hindi niya mapigilan ng alalahanin ang lahat ng pinagsamahan nila. Sa ilang buwan na magkasama sila sa punong iyon na masayang alaala. Kaya kahit saan siya tumingin si Colton na nakikita niya. Tumayo siya, pinilit ang sariling kumuha ng sliced bread at magtimpla ng gatas. Pero nang kumain siya, niluwa niya agad iyon dahil wala siyang panlasa. Wala siyang gana. Ilang minuto bago niya napakalma ang sarili mula sa pag-iyak. Kailangan niyang pumasok sa trabaho. Hindi niya pwedeng hayaan na maapektuhan ang trabaho niya nang dahil sa nangyari sa kanila ni Colton. Kung dati hindi siya naglalagay na makapal na makeup sa mukha, iba ngayon. Hindi niya gusto na mahalata ang mga katrabaho niyang namamaga at nanalalim na mga mata niya. Habang nakasakay sa tricycle ay marami ang mga bagay na tumatakbo sa utak niya. Masaya bang walang hiyang kapatid niya dahil nangyari na ang gusto nito? Masaya ba ang anak ng mga ito dahil makakasama na niya ang ama nito? Si Colton, masaya ba ito? Agad pinahid niyang luha ng tumulo iyon nang maalala si Colton. Agad bumaba siya ng tricycle matapos magbayad na makarating sa tapat ng gate. Pero hindi pa siya tuloy nakakapasok ay napahawak siya sa ulo nang sumidhi ang kirot noon. Mrs. Montelibano, ayos ka lamang ba? Tanong ng isa sa mga katrabaho niya. Narito sila ngayon sa kantin dahil tanghalian na. Pilit nang umiti siya rito at saka tumango. Ayos lang ako. Muli niyang ibinalik ang mata sa pagkain na nasa harapan na hanggang ngayon wala pa ring bawas. Uminom siya ng tubig at saka tumayo pero agad ding napahawak sa silya na makaramdam na matinding pagkahilo. Mrs. Montelibano,
Dinig niyang tawag ng kusino bago tuluyang nawalan ng malay. Pagkadilat niya, tumambad sa kanya ang puting kisame. Nang ilibot ng mata niya ay sa kanya napagtanto na nasa maliit na klinik siya ng school. Ang huling natatandaan niya ay nasa kantin siya at biglang nahilo. Nanlaki ang mata niya na mapatingin sa orasan na nakasabit sa dingding. Shocks! Oras ang pagtuturo niya ngayon. Nagmamadali siyang umupo pero agad din napahawak sa sikmura ng tumunog iyon. Naalala niyang di pa pala siya kumain ng almusal at ng tanghalian. Mrs. Montelibano, mabutit kasing ka na. Nakangiting lumapit sa kanya si Dr. Pinky. Sinuklaan niya lang na isang tipid ng ngiti ito. Nagmamadaling hinanap na mata niya ang flat shoes niya para maisuot. Salamat sa pag-aasikaso sa akin, doktora, pero kailangan ko na kasing bumalik sa pagtuturo. Tumingin si doktora sa kanya na may kunot sa noo, na para bang di makapaniwala sa sinabi. Ano ba ang mali sa sinabi niya? Anong mali sa sinabi niyang kailangan na niyang bumalik sa pagtatrabaho? Umupo ang mabait na doktora sa upuan malapit sa kanya. Easy lang, Mrs. Montelibano. Isa kang guro, kaya dapat alam mo na hindi dapat nagpapalipas ng kain ng isang buntis. Umawang ang labi niya sa sinabi nito sa kanya. Kaya naman lalong kumunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. So, you did not know? Sumandal ito sa upuan. Kalat dito na buntis ka pero base sa reaksyon mo ngayon, hindi mo alam yon? Fake news na naging totoo? May bahid ng mahinang pagtawa na sabi nito sa huling sinabi. Nagbukas-sara ang labi niya. Palandali ang naging blanco ang utak niya. Buntis siya. Magkakaanak na sila ni Colton. Nang mag-sink in lahat sa utak niya, agad tumulo ang luha niya. Hindi niya alintana ang nagtatakang tingin ng doktora sa kanya. Halo-halo ang nararamdaman niya ngayon. Sobrang saya niya dahil magkakaanak na sila ni Colton. Matagal niya nang pinangarap ang magkaanak sa lalaking mahal niya at dumating na nga ang araw na yon ngayon. Umiiyak na hinawakan niyang tiyan niya kung saan may buhay na pumipintig na ngayon. Niyakap niyang tulad saka lumakas ang pag-iyak. Sobrang nasasaktan siya para sa magiging anak niya. Hindi niya mabibigyan ng buong pamilyang anak niya. Hindi na nito makakasama ang sariling ama. Ramdam niya ang paghagod ng kamay ng doktora sa likuran niya. Hindi ito nagsasalita pero alam nito na matindi ang pinagdaraanan niya. Patawarin mo si mama anak. Patawad dahil hindi kita mabibigyan ng kumpletong pamilya, sabi ng bahagi ng utak niya habang patuloy sa pag-iyak. Sa nalaman niya ngayon ay mas lalo niyang naramdaman ang pag-iisa dahil wala siyang kasama ngayong panahong kailangan niya sa tabi niya, ang lalaking mahal na mahal niya. Nang malaman niyang buntis siya, agad siyang nagpunta sa pinakamalapit na OB-GYN clinic sa kanila. Kailangan masiguro niyang magiging ligtas ang anak niya. Ngayong buntis siya, hindi pwedeng sarili lang niyang iisipin niya. Ang anak niya ang pinaka-importante sa ngayon. Natigil siya sa paglakad na mapansin ang ilang mga buntis na nakaupo. Nag-iwas siya ng tingin na makita ang lahat ng mga ito'y kasama mga asawa. Ang iba ay nakahawak sa tiyan ng kanilang mga misis. Ang ilan hinahagod ng likod ng misis nila at ang ilan magkakahawak pa ang mga kamay. Kung sana kasama niya si Colton ngayon. Agad tumingala siya para pigilan ang luha. Huwag kang iiyak, Denise. Mahinang kausap niya sa sarili. Tatanggapin na lang niya isa siya sa mga babae na magiging single parent. Mabilis niyang pinahid ang luhang tumulo. Di niya talaga mapigilan. Kung di lang dahil sa anak niya, baka hindi niya kakayanin ang bawat oras at araw na dumaraan. Iba na ang sitwasyon ngayon dahil ngayon kailangan niya na magpakatatag. Nang matapos ang check-up, dumiretso siya ng department store para mamili ng ilang kakailanganin niya. Napahinto siya sa paglalakad na makitang dalawang tao na ilang taon niya nang di nakikita. Naupo ang dalawa sa harapan niya. Nasa isang restaurant sila ngayon. Kamusta na, Denise? Tumingin siya sa mama niya at ganon din sa papa niya. Di siya makakaramdam ng kahit kanting tuwa na makita ang mga ito. Hindi niya nakakalimutan ang ginawa nito sa kanya. Ayos lang po, maikling sagot niya. Bumuntong hininga ang mama niya. Kitang kasiyahan sa mukha nito at ganun din sa papa niya dahil sa buhay niya at nakita ng mga ito. Posible bang inalala siya ng mga ito? Nakaramdam siya ng saya sa naisip. Siguro nga nag-aalala mga ito sa kanya. Anak pa rin naman siya ng mga ito kaya natural na mag-alala ito sa kanya. Napangiti siya sa naisip. Mabuti naman, nakangiting sabi ng mama niya. Nagulat siya nang hawakan itong kamay niya at mahinang pinisil. Salamat nga pala dahil nagpaubaya ka sa kapatid mo. Napakabait mo talagang bata. Nawala ang ngiti niya sa labi at mabilis sinila ang kamay. Ang kaninang sayang nararamdaman niya, napalitan ng sobrang galit. Masaya ako hindi dahil nakita niyo ako. Masaya pala kayo kasi dahil sa paghihiwalay ko sa asawa ko. Malakas siyang natawa. Tawang purong-puro ng galit. Denise naman, mag-isip ka nga. May anak sila, kayo wala. Kaya naman mabuti na yung ginawa mo. Sabat ng papa niya.
Kumuyom ang kamay niya. Hindi makapaniwalang sinasabi ito ng mga magulang niya. Di man lang ba naisip ng mga ito ang nararamdaman niya? Ganyan ba talaga kayo? Palagi na lang si ate kayo lang nasa isip ninyo. Anak niyo ako, mama, papa. Hindi niya mapigilan na mapaiyak. Sana si ate kayo lang pinagsasabihan ninyo. Alam niyang asawa ko si Colton pero nilandi niya pa rin. Ganyan kayo kawalang kwentang magulang? Kahit kakatihan ng paborito niyong anak na gawa niyong konsentihin. Kahit alam niyo pang asawa kong pinatulan niya? Galit na galit siya ngayon. Hindi masusukat ang nararamdaman niyang galit para sa mga to. Malas na nga siya sa pag-ibig. Malas pa siya sa magulang na meron siya. Pwisit kang bata ka. Wala kang utang na loob. Tinaas ng mama niyang kamay na akmang sasampalin siya. Pero mabilis niya iyong sinalo. Hindi siya papayag saktan siya ng mama niya. Lalo na ngayong alam niyang nagdadalang tao siya. Utang na loob? Baka nga mayad na ako eh. Sobra-sobra pa nga. Sabi niya. Sa dami ng salaping natanggap ito kay Colton, bayad na siya. At ngayon ay nasa article niya na ang lalaki na mahal niya. Wala rin siyang natanggap na pagmamahal simula pagkabata niya. Wala na akong utang na loob sa inyo. Matigas na wika niya. Walang hiya ka talagang bata ka. Huwag mong sisigawan ng mama mo. Wala ka talagang galang. Singhal ng papa niya sa kanya. Pagaksiyang natawa. Walang galang? Eh anong tawag sa inyo? Nakita niya kung paano namula sa galit ang mukha ng mga ito. Ang tagal nating hindi nagkita. Umasa ko nakakamustahin niyo ako ng totoo. Umasa ko na ikinakala niyo rin ako sa paglipas ng mga taon. Nagyuko siya ng ulo at umiyak. Akala ko talaga narito kayo para sabihin na, anak, mabuti naman at buhay ka. Salamat kasi ligtas ka. Umasa kung sasabihin niyo sa akin yan. Nagangat siya ng mukha. Mas lalong kumirot ang puso niya na makitang parang baliwala sa mga itong sinasabi niya ngayon. Pero pagdating ng kapatid niya, kulang na lang magwala ang mga ito. Tapos mamarinig ko sa inyo, salamat. Kasi napakabait kong anak dahil hiniwalayin kong asawa ko sa paborito ninyong anak. Bakit ganyan kayo? Hindi na kayo naawa sa akin, mama at papa. Sana inisip niyo rin ako bilang anak ninyo, hindi puro na lang si Ate Kyle. Sana hindi na lang kayo nagpakita sa akin. Pinahid niyang luha sa mukha. Simula ngayon, kalimutan niyo ng anak niyo ako kasi kayo ibabaon ko sa limot na magulang ko kayo, katulad ng ginawa niyo sa akin. Tumalikod na siya para umalis pero napahinto rin nang marinig ang sinabi ng papa niya. Wala ka talagang utang na loob. Manang-mana ka sa nanay mong bobo. May pagtatakan tumingin sa rito. Nakita niya kung paano sikuhin to ng mama niya. Hindi niya na binigyan pansin ang sinabi nito at tuluyan ng umalis. Habang naglalakad, panay lang ang iyak niya. Ngayon napatunayan niyang hindi siya mahal ng mga magulang niya. Sa bagay, kahit minsan naman di niya naramdaman. Wala nga siya natatandaan na bililhan siya ng mga bagong sapatos at damit ng mga ito. Pero ang article niya palaging may bago. Kaya sa kanya napupunta lahat ng pinaglumaan nito. Kahit isang simpleng happy birthday tuwing nakakaarawan niya, hindi yan narinig sa mga ito. Kahit isang regalo mula pagkabata wala siya natanggap dahil palagi nilang article niya ang meron. Hindi siya nainggit sa kapatid niya pagdating sa mga material na bagay. Ang kinainggit niya ay ang pagmamahal na natatanggap nito sa mga magulang niya. Samantalang siya wala. Si Colton na nga lang ang meron siya, kinuha pa ng kapatid niya. Napahikbi siya kaya nagsitinginan sa kanya mga tao na nadaraanan niya. Nagsasama-samang lahat ng sakit at tinanakit sa dibdib niya. Miss! Hindi niya napansin ang pagtawag sa kanya ng isang binatilyo habang nakaturo sa dinaraanan niya. Patuloy siya sa pag-iyak. Napatigil siya sa paglalakad na maramdaman ang mainit na bagay na umaagos sa pagitan ng kanyang mga binti. Nang magbaba siya ng tingin ay sakala niya napansin ang dugo na umaagos sa binti niya. Nanlaki ang mata niya at nagring napahawak sa tiyan. Tulong! Bago pa siya makahingi ng tulong, nagsimula ng manlabo ang paningin niya. Kasabay ng pagbagsak niya sa bisig ng isang lalaki na kilalang kilala niya. Colton? Nanginig ang buong katawan ni Colton habang buhat niya si Denise na walang malay. Oh God, please save my life. Sa isip pa rin ang dasal niya na hindi mapahamak ang asawa niya. Inutusan niya isang tauhan niya na paandarin agad ang kotse. Kailangan nila makarating agad sa ospital dahil baka ano pa ang mangyayari sa mag-ina niya. Habang nasa kotse, panay ang yakap niya sa katawan ng asawa na walang malay. Hindi siya iyaking tao. Huling natatandaan niyang umiyak siya nang mawala ang mommy niya. Pero dahil kay Denise lumalabas ang emosyon niya. Faster, Lito. May luha sa matang utos niya. Alam niya ang kalagayan ni Denise. Wala man siya sa tabi nito ay palagi siyang nakabantay dito. Gustong-gusto niyang samahan dito sa OB-GYN clinic. Pero hindi niya natatapos sa mga plano niya. Inalikan niya ang noon ni Denise. Namutla na mapansing mas lalong dumami ang dugo na umaagos sa binti ng asawa niya. Kapit ka lang, baby. Huwag mo kaming iiwan ni mommy mo.
Basag ang boses, nakausap niya sa sinapupunan ni Denise habang hinihimas ang tiyan nito. Kasalanan to ng dalawang matandang yon. Sisiguraduhin niyang may kalalagyan din ang mga ito dahil sa ginawa sa asawa niya. Nakatingin lang siya ngayon sa puting kisame. Narito siya sa ospital na magising siya. Nang maalalang nangyari sa kanya ay agad na nag-hysterical siya sa pag-aakalang nawala ng anak niya. Mabutit agad pinaliwanag ng doktor na nasa maayos ang kalagayan ng anak niya, kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Paulit-ulit din siya nagpapasalamat sa Diyos. Hindi siya makapaniwala na muntik nang mawala sa kanyang anak niya. Hinaplos niya ang tiyan. I'm sorry baby, hindi kita naprotektahan. Muntik ka pang mawala sa akin. Pangako simula ngayon mag-iingat na ako ng sobra. Pinahid niya ang luha. Simula ngayon dapat niya ng lalo pang tibayan ng loob. Di dapat siya magpa-apekto dahil ang anak niya ang mas naapektuhan sa mga nangyayari sa kanya. Hindi niya kakayanin kapag may nangyaring masama sa anak niya. Dito lang siya kumukuha ng lakas ng loob. Baka hindi na talaga kayanin kapag wala ito sa kanya. Tumingin siya sa mga pagkain nasa gilid. Sobrang dami nun pero hindi niya alam kung kanino galing. Tanda pa niya bago siya mawala ng malay. Nakita niyang sinilo siya ni Colton. Mapait siyang ngumiti. Imposible. Namamalikmata lang marahil siya. Tama. Namamalikmata lamang siya. Nag-leave muna siya ng 5 araw para makapagpahinga. Nagpasya siyang magtuturo pa siya hanggang sa umabot ng 5 buwan ang tingin niya. Kailangan niya ng dagdag ipon para sa kanila mag-ina. May pera naman siyang naipon at may malaking laman din ang bank account niya na galing kay Colton. Pero hindi niya gustong galawin iyon. Mahirap na't baka sumugod pa dito ang kapatid niya kapag nalaman iyon. Kilala niya ang ugali nito. Masyado ito makasarili at walang pakialam sa ibang tao. Kung maaari ayaw niyang malaman pa nito na buntis siya. Di niya gusto na pati ang anak niya ay madamay kapag nalaman itong buntis siya. Siguradong magwawala ito sa galit at magiging dahilan ng pagpunta nito sa bahay niya. Kapag nakaipon pa siya at aalis na rin siya sa lugar na ito, gusto niya magpakalayo-layo kasama ang anak niya.